Sana ngayong Pasko ay maalala mo. Nako, pasensya ka na. Matanda na si nanay. Okay lang po yun kung nanay o manang ang gusto niyong itawag ko sa inyo. Okay lang sa akin yun. Gusto niyo magpahinga? Sige po, pahinga lang kayo. Hindi. Baka nagugutom ka na. Ipagluluto na lang kita. Ha? Gusto mo? Wala na po laman ng fridge ko eh. Gusto niyo mag-grocery tayo? Sige. Ma'am. Hello. Ako po yung... Yes. Si Mr. Hello na nanakawan ng wallet. Ako nga po yan. Nandito ako para ibigay yung bayad sa kahapon. As I promised. Ito po. Thank you. I didn't expect you to come back. Hinahanap mo si Happy? I'm sorry, she doesn't work here anymore. Sinugod kasi siya nung, I don't know, her aunt or something. And I learned she's not 18 yet. She lied in her application. That's why I had to let her go. Saan siya nagpunta? Alam niyo ba? Saan siya nakatira? Baka pwede ko naman malaman. Company policy po. That's confidential. Ganun? Kaninong litrato yan? Hindi ko nga alam eh. Pero gusto ko malaman kung sino to. Pero nga ako ng cellphone mo. Wala ni cellphone ko. Ha? Asan? Binenta ko na yung cellphone kasama ng kwentas na bigay sa akin ni Lola. Oh? Asan yung pera? Nasa akin. Iniipon ko para sa baby natin. Ano ba ang gusto mo pang ipaluto? Yan na lang man ang fried chicken. Pero ang gusto ko, yung malutong na malutong yung pagkaprito para yung balat, pag ginano mo, tapos kinagat mo, crunchy. Yun ang gusto ko man. Oo. Natatandaan ko. Natatandaan ko kasi ako rin yun ang paborito ko. Alam mo, Manang, ang naaalala ko, yung luto ng nanay ko nung araw. Alam mo, noon paggising ko sa umaga, ang unang-una kong nadidinig yung kalampag ng kaldero niya. Pagkatapos, pagsinghot ko, yung maamoy ko na yung bacon at saka yung sinanag na maraming garlic. Sarap! Nan? Bakit? Ganun din ba ang nanay mo? Kaya lang, nung iniwan na niya kami, parang nawala na ng lasa ang lahat ng pagkain para sa akin. Kasi iba yung lutong bahay eh. Alam mo na yun? Iba yung luto ng nanay. I'm sure alam mo din yun. Tapos pag Pasko, yung Noche Buena namin, ibang-iba din. Alam mo ba, Nang, ang nanay ko, isang linggong pinag-prepare yung Noche Buena namin. Hindi mo siya talaga pwedeng guluhin sa kusina. Kinakarir niya yon. Alam mo, feel na feel namin ni Gordon yung pagmamahal niya sa amin dahil din sa mga ulam na niluluto niya. Tapos, iba pa rin yung regalo. Kasi ang birthday ko, Christmas Day. Alam mo ba na sinisigurado ng nanay ko na dalawa-dalawa ang regalo para sa akin. Kasi alam niya na pag hindi dalawa, mag-iiyak ako, hindi ako titigil ng kakaiyak at dinig na dinig sa buong kapitbahay namin. Drama queen kasi ako nung araw eh. Kaya sabi ng tatay ko na siguro daw magiging artista ako paglaki ko. Kasi daw ang galing-galing ko umiyak.
Ang hindi niya alam, talagang ang lungkot-lungkot ko nun. Kasi iniwan lang kami ng nanay ko. Alam mo, ako ang bunso noon eh. Ang pinakamalungkot kong birthday, tsaka Pasko, yung wala na yung nanay ko. Pero, ganun talaga ang buhay. Sandali lang. Manang! Wow. Drama queen din pala siya. Sana ngayong Pasko ay maalala. Hey, Kuya! Welcome home! Kamusta? Ikaw? Ito, ganun pa rin. Oo. Walang pagbabago. Bata ka yata. Uy, I like it. Paano kung totoo yung sinasabi niya? Marami siyang pagkakataon para bumalik at bumawi, pero hindi niya ginawa. Dahil ba patay na asawa niya? Wala na mag-aalaga sa kanya? Ernesto, paano mong nagawa ito sa akin? Sinira mo ang aking pamilya. Daddy? Makahirap ka sa Amerika para pag-aralin ka lang dito, tapos magbubuntis ka lang! Mabuti na siguro na huwag ko na lang guluhin ang kanilang mga buhay. Hawak mong katotohanan, Remedios. Paglaban mong karapatan mo bilang ina. Ano ba itong niluto mo? Ako na dyan. At nandito ka na naman. Bahay ko ito. Dito ako titira. What do you want from us? Gusto ko makabawi sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo. At gusto kong patawarin ninyo ako. Sana ngayong Pasko ay